Naisipan nga namin gumawa ng avocado ice cream ni Eliza dahil matagal-tagal na nga rin kaming hindi nakakain ng avocado. At samahan nyo na rin ako ngayong araw magtinda. Hello sa inyo mga ka-G! Ngayong araw mabuti na lang talaga, napakaganda ng panahon. Mabuti na nga lang talaga hindi na nag-uulan ngayon dahil hindi talaga ako makakapagtinda. Pagkadating ko nga dito sa pwesto kung saan ako magtitinda meron ng mga naghihintay sa akin na estudyante. Mga ka-G nga pala, hindi na consistent yung pagtitinda ko dun sa eskwelahan ni Eliza. Pero ang plano ko sa tuwing may pasok si Eliza magiging consistent ako dun tuwing umaga. Bali, ang schedule ni Eliza sa pagpasok sa school, Tuesday, Thursday at Friday. Mga ka-G, siguradong sa mga araw na yon nandun ako sa tapat ng eskwelahan ni Eliza at nagtitinda. At mga ka-G, sobrang na-appreciate ko po yung mga comments ninyo at suggestion kung ano nga ba yung idadagdag kong paninda. Mga ka-G, hindi lang kasi ako yung nagtitinda dun sa harap ng eskwelahan ni Eliza Marami din kaming mga nagtitinda dun. At kung meron na ring nagtitinda nung gusto kong itinda hindi ko na yun ititinda. Hindi ko na siguro yun idadagdag sa mga paninda ko kasi para alam na lang ng mga estudyante kung kanino sila pupunta pag gusto nilang bumili nung ganon. Ang sa akin lang naman mga ka-G, kung merong nagtitinda ng ice cream hindi na ako magtitinda. Dahil meron na nga nagtitinda bakit pa ba ako magtitinda nun? Kaya naman iisip na lang ako ng bagong pwede kong mai-offer sa mga tao. Ayoko na talaga kasing itinda yung tinitinda nila, baka magalit sila sa akin. Going back dito sa video mga ka-G, sa mga moment na yan nagpapack up na ako. Kung saan nga pala ako nagtinda ngayon hindi ito yung eskwelahan ni Eliza. Bali, ito yung eskwelahan malapit sa amin at dito na muna ako nagtitinda tuwing umaga. Nung pauwi na ako, bumili na muna ako ng almusal dyan para makapag-almusal si Mama at Eliza. At dahil ubos na yung paninda ko ngayong umaga, kukuha na naman ako ng panibago. At pagka uwi ko ng bahay, ipe-prepare ko lang si Eliza tapos dadiretso na rin kami dun sa eskwelahan niya. Dahil ngayong araw merong pasok si Eliza. Habang pauwi nga ako dyan meron akong mga nakikitang mga bata dito na naka-costume. Pagka uwi ko ng bahay, dinatnan ko si Eliza na nandito siya sa likod ng pintuan. Si Eliza, pag malungkot siya o kaya pag wala siya sa mood, automatic si Eliza tatambayan dito sa likod ng pintuan. Hindi ko nga lang alam kung bakit ganun siya, pero talagang ganun na siya at hindi na namin mababago yun. At ayan mga ka-G, nung nakita niya ako, niyakap niya nga ako dyan at nagdadarama siya. Siguro pagkagising niya kanina, nagtataka siya kung bakit wala ako sa tabi niya. Matapos nga lang nun, kinuha ko na yung mga abukadong binili ko nung nakaraan. Gagawin ko na nga tong avocado ice cream dahil baka masira pa to. Hinog na nga rin to kasing mga abukado na to. At tignan nyo si Eliza habang sinasangkap ko tong abukado nakayakap siya sa akin. Siyempre, hindi magiging masarap tong abukado na to kung hindi natin lalagyan ng yelo. At buti na lang talaga meron pang mga natirang pandesal dito. Ito nga yung paborito kong ginagawa dito sa abukado. Pag may tinapay ako, sinasawsaw ko dito sa abukado. Matapos lang namin kumain ni Eliza, tinawag na ako ni Mama dahil luto na rin daw itong mga lumpiang gulay at Shanghai. At mukhang sumasang-ayon yung panahon sa atin ngayon dahil tignan ninyo mga ka-G, ang ganda-ganda ng panahon. At nung all set na kami, bago nga lang kami umalis nagdasal na muna ako para humingi ng guidance kay Lord. Matapos na nagbiyahe nga lang kami ni Eliza ng 10 minuto papunta dun sa eskwelahan niya. Ngayong araw mga ka-G, meron nga palang pasok si Eliza. Nung nandito na nga rin kami sa school ni Eliza, agad-agad ko na nga rin siyang hinatid sa classroom niya. At ayan, kumakatok na nga siya, mukhang excited ka Eliza. Nung makapasok na siya sa loob ng classroom, dumaretso na rin ako dito sa motor. Nandito kasi yung mga paninda natin mga ka-G at isa-set up ko na. Nilagay ko na nga rin agad yung tarpaulin dyan sa harap ng motor para makita ng mga dumadaan kung ano nga ba yung tinitinda ko. At habang tumatagal, mabuti na lang talaga pa isa-isa meron ng mga bumibili sa akin. Mga ka-G, pwede po ba akong magtanong sa inyo? Pwede ko po bang malaman kung taga saan kayo? I-comment nyo naman yan sa baba mga ka-G. Isa-isa ko po talagang babasahin yan lahat. At magsha-shoutout na rin ako sa susunod nating video. At mga ka-G, oo nga pala, bago ako makalimutan, nagpalit na nga pala tayo ng pangalan ng page natin. Hindi na G Somewhere yung pangalan ng page natin ngayon. Ang pangalan na ng page natin ngayon ay Kuya G. Going back nga dito sa video, meron lumapit sa akin dyan na lalaki at meron siyang binibigay sa akin. Parang naaalala ko nga siya, bumili na nga pala siya sa akin last time. Meron nga siya ditong dalang sukat
ketchup at sabi niya sa akin, para sa akin daw to, talagang pinagdala niya daw ako nito. Tinatanong ko nga siya dyan kung magkano ba yung babayaran ko pero ayaw niya talagang ipabayad. Kaya naman nilagay niya na dito sa taas ng motor ko at talagang nagpasalamat lang ako sa kanya dyan. Sabi ko sa kanya malaking bagay to sa akin, talagang magagamit ko to. Ganito nga lang muna kasimple yung setup natin ngayon. Dito lang sa taas ng motor nakatungtong yung mga paninda natin. Hindi naman mahuhulog to dahil mga ka-G nandito naman ako lagi. At buti na lang talaga meron bumili sa akin at pinakayaw na nila tong tinda ko. Ang saya ko nga dyan dahil sold out na naman tayo. At matapos nga lang noon, pinuntahan ko na rin si Alyssa dito sa classroom niya. Wala pa nga pala ako dun sa loob ng classroom, nandito lang ako sa tapat ng classroom niya. At nung makalabas na si Alyssa, nakita ko na merong nakalagay na parang sombrero sa ulo niya. Sabi nung teacher niya sa akin kanina, si Alyssa daw yung nag-color niya. At talagang mukhang nag-enjoy si Alyssa sa pag-aaral niya. At sabi ko nga rin kay Alyssa dyan, sold out na ako, kaya makakauwi na rin tayo. O mga ka-G, siguro hanggang dito na lang muna. Huwag kayong mag-alala, bukas magkikita naman tayo ulit. O sige na, bye-bye sa inyo mga ka-G!